Magandang araw po sa inyong lahat. Tungkol ito sa anak ng senador na nag-violate sa highway ng EDSA na kung saan ay gumamit ng bus lane. Base nga dito kay Maharlika ay talagang umaabuso itong anak ng senador. Sabi nga niya, hindi ito magagawa ng isang driver kung walang inuutos yung amo nito. Dahil siyempre may driver ito at alam niyang bawal ang dumaan sa bus lane. Pero pinilit pa rin at kinumpir kasi ni Maharlika yung nangyari dun sa tatay ni Win Gatchalian yata na ganun din. Nagkaroon din ng problema na napadaan din sa bus lane at isa si Senator Rapi Tulfo sa nagkomento. So meron po tayo ditong video ni Maharlika at pakinggan natin itong kanyang mga sinasabi dito. Alam mo naman to, si Maharlika ngayon, medyo mainit sa mga Tulfo ito ngayon. Kaya nga ito, sundan natin at panoorin natin itong kanyang video na ito. Ngayon, panibagong pang-abuso ng anak ni Rapi Tulfo na dumaan sa bus lane. Again, hindi siya dapat dumaan dyan. Pero anong paliwanag dyan ng kanyang amang salot? Okay, basahin natin ang paliwanag at mawiwindang talaga kayo sa kanyang mga tinuran. O, diba? Ayan, panoorin natin. Pakinggan natin yung kung anong binabanggit dito. Ano ang kanyang tinuran? Alright, tignan natin kung ano ang kanyang tinuran. Wala na yung kanyang tinuran dito. Oh my God. Grabe, nakakaloka na talaga ang ginagawa ng mga ginayupak na itech. Okay, tignan natin ano sinabi ng itan. Okay. Ang sabi ni Tulfo, ito sabi niya. Okay, sabi niya, tinanong kasi siya ng reporter, si Rapi Tulfo, kung anong masasabi niya dahil yung anak nga niya ay nahuli na dumaan sa bus lane. Ang nagmamaneho ay driver. Ang sinasabi ni Tulfo dyan mga palangga, tumakas. Ang sabi kasi ng reporter, ano sir, anong masasabi mo dito sa ginawa ng anak mo na nadumaan nga dito sa tawag dito bus lane. Sa bus lane na ito ni Rapi Tulfo. Nahuli ba? Ay, tumakas ba? Hindi naman, di ba? Hindi nga. Parang, pero nag-violate. Yun, nakakaano talaga, Teka. Okay, wait a minute. Nakakarimarim dahil Yung ano ko rito, kasi siyempre, ito parang medyo may hugot talaga ito si Maharlika sa mga Tulfo dahil nga rin sa ako rin medyo naano rin ako rito kay Rapi Tulfo kasi nung time na talagang nag-ano siya, parang lagi niyang sinasabi na yung pinapakita niya na talagang tagapagtanggol siya ng mga OFW pero sa totoo lang ginamit niya lang ang OFW para sumikat yung kanyang YouTube channel. Kaya nga tingnan niyo naman kung paano kumita ngayon yan sa YouTube niya dahil yun nga, puro OFW lang naman dati ang mga follower niyan At ayun. So ngayon nagkaroon siya ng idea kung paano niya gamitin itong mga tao na ito sa pamamagitan ng mga kunyari, pinag-aayos niya yung mga nag-aaway, na pamilya, o magkaibigan, o mag-asawa. Yun ang mga content niya At hanggang yun nga, nakilala siya, kaya nga parang naging hero siya nung bandang huli. Pero ngayon, tingnan nyo, umaabuso na rin. At pakinggan natin ulit itong sinasabi ni Maharlika. Mga kababayan, ito pala. Okay, tingnan natin ang exactong word ng sinabi ng Julul. Okay. Ito. So, sinabi ni Rapi Tulfo, mga kababayan, ang binanggit niya, nahuli ba yung anak ko? Ito pa sila dahil, nahuli ba yung anak ko? Tumakas ba? So, di ba? So, hindi naman tumakas. Hindi nga tumakas. Pero may binayolate sila. Tumakas, hindi, parang yun daw yung pag tumakas, hindi okay. Pero dahil hindi tumakas, wala namang problema. Di ba? Sabi niya, kasi ang pagkakaalam ko, grabe talaga sa atin. Nagmamadali siya. Nag-apologize naman. Pag nag-apologize, di ba? mag-apologize, tama na, wala nang kaso.
Ganun dito sa atin eh. Kapag alam nilang malakas na tao, ganun lang. Hindi talaga binibigyan ng sanksyon ang kahit anong mga kamalian kung kilala ang naglalabag sa rules o batas trapiko. Pero kung mahirap yan, ako, pahihirapan lalo nila. Tuloy natin. Kadyutahan talaga, mga palangga, pang-aabuso talaga ito sa kapangyarihan o sa kanilang pang-aabuso sa kanilang kapangyarihan o ng kanilang mandato. Ganito nila balasubbasin ang taong bayan. Okay, Santo? Ayun, So, yan. ang pangalan pala ng anak niya ay si Ralph Wendell Tulfo. At ito yung nahuli nga sa EDSA busway, mga kababayan. Imagine ninyo. Ganito na lang kayo talaga babuyin ng mga ito. Hindi naman, nag-apologize naman daw eh. Sabi ni Tulfo. So, ang question dito, mga kababayan, ang tanong natin sa inyo, mga Abuso itan. yan eh. So, ibig sabihin, Ginagamit nila yung itong mga katulad ng pangalan ng mga Tulfo, tatay niya. dadaan na lang sila sa bawal o kukumit sila ng mga magkukumit sila ng mga traffic violation at magsusorry na lang. So yung ibang tao, yung mga random personality na hindi naman na politiko ay what? Sisitahin, huhulihin. Yun ang hulihin. Mga traffic enforcer, minsan Yun ang kakaya-kayanin lang. pa, o inaano pa, minamaltrato pa. Grabe o talaga ano-ano rito ang pa. discrimination sa atin. Remember, I think may nag-send sa group namin, balikan natin to. Ito pala group, ito pala. May nag-send, nung nahuli din ang tatay Yun. ni... Win Gatchalian. Sino yun? Ni Senator Gatchalian, okay? Sherwin Gatchalian, na gumamit din ng bus lane. So ito, nag-ipal-ipal din si Tulfo doon. O, tingnan natin. Ito yung message niya. Aminin mo na, sabihin mo na nagkamali ka, isurrender mo yung driver mo, and mag-apologize. Nawala sa 24 senators namin ang involved doon sa skandalong yun sa EDSA. Although, I also know for a fact na ito related sa isang senador. Okay, yun ang sinabi niya nung nahuli ang ang tatay ni Gatchalian kasi gumamit ng plate number 7. Ito ngayon, ang ganyang statement, yung anak naman niya nahuli. Listen. Di ba justify? Well, in-admit naman niya, hindi siya nagsisinungaling. Nag-apologize siya. Ibig sabihin ba, mga kababayan, so itong mga baka ng inang ito, mag-violate ng batas, let's say for example, di ba, magnanakaw sila, tapos magsusorry na lang, wala siya, hindi siya nagsusorry, di ba, kakapal na mukha nito. Tingnan natin. As long as hindi siya tumakas, as long as hindi siya gumamit ng plakang 8, which is karapatan naman niya yon, so okay lang. Kung ito ang babasihan natin, ito mga na kayo lahat sa bus lane. Tapos mag-sorry na lang kayo. Kasi itong anak ni Tulfo na House of Representatives. Violate mo, tapos pag pinara ka ng Okay, traffic enforcer, sorry, ganun lang. Ang pagkakalam ko pa, nagmamadali siya. So lahat ng nagmamadali, dumaan na kayo sa bus lane. Then kapag inuli kayo, mag-sorry na lang kayo. At sasabihin niya, kasi yung sabi ni Rafi Tulfo, Senator Rafi Tulfo, yung anak na nahuli, nagmadali, nag-sorry na lang, hindi naman tumakas. Hindi dumaan kayo lahat sa bus lane. Kaya nga, yung batas ng Pilipinas, useless. Kasi sa yung mga mismong mambabatas ang gumagawa, sila din ang nagbabiolate. Sa amo niya. Kung ang amo mo ay matino, na hindi kayo inuutosang sumuot sa mga bawal o gumawa ng mga bawal o sumingot, hindi yan sisingot ng driver o, well, hindi yan dadaan dun sa bus lane. Kung ang amo mo ay mismong sinasabihan ka na, yung amo mo mismo ay sumusunod sa batas. Kaso, dito makikita mo, simpleng batas trapiko ay Hindi ka masunod-sunod. ang Pilipino. At ngayon, nag-justify pa, tumakas ba siya? Nag-sorry naman siya. Kaya sabi ko sa lahat ba, okay na lang duduwan sa bus lane at mag-sorry-sorry na lang kayo? Listen. Yung
lang yung sir pinagalitan. Ikaw mo, sorry sabi ko, Pinagalitan ko. So parang ang gusto niyang palabasin ay sorry na eh. Tumahimik na kayo. Diba? Hindi naman tumakas yung anak ko eh. Pero hindi mo maaalis na nag-violate siya ng traffic law. Yes. Yun ang malinaw dito. aminin mo na. Tapos pag sa ibang tao na nangyari ka kay Gatchalian noong November, aminin mo na, nasiga-sigaan, nakita niyo mga palaga, mga kababayan. So dyan mo dyan ninyo magtitimbang na hindi karapat-dapat iboto ang mga tulfo. Dapat ibasura nyo na yan, lalo na yan si Erwin, narinig yung nyo. dalawang tulfo. Narinig nyo mga kababayan, ayan na. Parang nanghihikayat na si Maharlika, wag na daw ibuto ang mga tolpo. So, para sa akin naman, nasa sa inyo pa rin yan. Pero ito kasi, kaya ko to ipinakita at ikinontent itong sinasabi ni Maharlika. Kasi nga, masyado nang isinasantabi yung batas natin. Parang binabaliwala lang nila na alam na nilang bawal, pero silang mga namumuno, kung minsan, sila pa ang parang kinukonsinti pa nila itong mga nangyayaring ito. Medyo hindi talaga ako komportable sa mga ganyan pagdating sa ganyan na ang batas natin ay parang binabaliwala nila. Na although na kung minsan ay talagang sinasabi nga nila na yun, pwede naman daw magbigay lang ng pahayag na pagsusori ay okay na. Hindi po dapat ganun eh. Kailangan pa rin ipairal at porsige pa rin kung ano talaga ang dapat ibigay na sanction sa mga nagbabiolate ng batas natin. So yun, mayroon na naman tayong naibahaging video at kung hindi nyo man nagustuhan ito, nasa sa inyo po yung basta't ang sa akin lang ang ibinahagi kong ito ay gusto ko lang malaman din yun ninyo na talagang importante pa rin na umiiral ang batas dito sa ating bansa. Na talagang walang kung sino man ang mataas ka o mababa, dapat sumunod tayo sa batas ng ating konstitusyon. So yun, maraming salamat po. Kung nagustuhan mo ang video na ito, pakishare at pakilike na rin. At kung nais mong magbigay ng iyong opinion, reaksyon o komento, i-comment nyo lang dyan sa ibaba ng video na ito. Mabuhay po kayo and God bless po sa ating lahat.